Sige pre, manood ka lang ha. Nagsisimula na ako. Iyaano ko na yung aking paksiw sa gata. Ilalagay ko na. Manood ka lang. Habang ako'y... Ayan. Ilalagay na natin yung mga sangkap tulad ng luya, sili, sibuyas, at bawang. Ayan. Ilagay na natin yung mga sangkap at ilagay na natin yung isda. Ayan. Ganun lang yung ating pagpapaksiw sa gata. Isapin mo yung mga bawang, sibuyas, kamatis. Ayan. At lalagyan mo ng asin. Lagyan mo ng pamintang durog. Ayan. At lalagyan mo ngayon ng suka. Ito, marami itong timplada. Lahat ng panangkap ata nandito na, binabad ko sa suka. Ayan. Takpan natin at sisindihan natin. Ayan, sinindihan ko na. At igigisa naman natin itong flakes tuna. Ating almusal para makapag-almusal na. Ilagay na natin ang bawang sa ating igigisang flakes tuna. Ayan, pag-brown ang ating bawang, isunod mo ngayon ang sibuyas. Ayan, pag-brown yan, sunod na natin ang kamatis sa ating flakes tuna. Masarap na almusal. Anro, good morning sa mga daban. Jim, good morning sa inyo. Ayan, brown na yung ating sibuyas. Isusunod natin yung kamatis bago yung tuna. Sa ating pagluluto tulad ng ang tulingan, inuulit ko yung mga hindi nakakapanood kanina na simula. Ang tulingan sa lahat ng klaseng isda, siyang napakadelikado. Baka yung mga nababalitaan natin dyan na nalalaso ng tulingan. Ang tulingan pag binasa na, kung maaari, huwag na kayong bumili.
Kasi ang apdo nun sumabog na sa loob ng tiyan. Kung makabili man kayo ng ganun, kasi minsan hindi maiwasan, pag hiniwa mo yung tulingan, yung kulay green sa loob ng tiyan, tanggalin mo ng kutsilyo, hiwain mo. Di baling masayang na yung kaunting laman. Kasi may laman na sasama doon. Wag mong iluluto na nandoon yung kulay green. Kasi pag nandoon yung kulay green, mapait yun. Yun ang nakakalason sa tulingan. Kaya kanina yung aking starting, sa aking preparasyon, pinakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ng tulingan, paglinis ng tulingan. Kailangan habang buo pa siya, hiwain mo na kagad ang tiyan para mabuo mo yung kanyang bituka. At paghiwa mo, medyo dandahanin mo na hindi abutin yung bituka para hindi mahawa doon sa laman. Kasi pag hiniwa mo na malakas, ibig sabihin nasagad na doon sa matamaan yung apdo. Pag natamaan yung apdo, kakalat yun doon sa loob ng tiyan, didikit sa karne, yung pinakalaman ng isda. Yung pag dumikit na doon, yun nga, pag niluto mo mapait. Kaya ang gagawin mo doon, hihiwain mo, titingnan mo isa-isang slice. Pag may kulay green, tapyasin mo ng kutsilyo para hindi masama sa iluluto. Ganun lang po ang preparasyon natin sa tulingan. Kasi sa lahat ng klaseng isda, yan ang pinakadelikado, tulingan. Maraming nababalita niya ng lalason. Pero masarap ang tulingan. Ayan, pag nagisa ka naman ng maraming kamatis, kailangan dudurugin mo yung kamatis pag ginigisa mo para yung iginigisa mo rin masarap. Ayan, ito dinamihan ko kamusadya talaga ito kasi mahilig ako sa kamatis at masarap ang maraming kamatis pag ginisa mo. Ayan, naigisa na natin. Isusunod na natin itong tuna. No water ito ha, walang sabaw ito. Kundi yung katas lang mismo na itong tuna. Ayan. Ayan. Lagyan mo kaunting paminta. Kaunting asin. Kasi marami yung kamatis. Kaunting ginisa mix. Ayan lang, ganun lang po ang ating breakfast. So, lagyan natin ng kaunting green. Isang dakot lang ng malunggay para magkaunting. Ayan. Okay na, ganun lang po ang ating gisadong tuna. Habang inaantay natin itong tulingan matuyuan ng sabaw kasi masyadong maraming sabaw, kaya hindi naman sinabawan ko yan. Yung katas niya, may suyan at saka suka. Kailangan patutuyuin mo ito. Kasi pag hindi mo pinatuyo yan, iba ang lasa. Ganyan ang paksiw, style ng paksiw sa kahit anong klaseng isda. Pag nagpaksiw ka sa gata, kailangan patutuyuin mo yung suka at saka yung katas niya. Hinihimay naman natin itong malunggay kasi hindi mo perfect yan na hindi sasama yung mga tangkay na medyo malalaki na. Ngayon sa ating mga kabataan na talagang gustong matutong magluto, sabi ko nga sa inyo, pag hindi na kayo makapanood ng akin live at maaga ng pagla-live ko, nandyan sa aking channel, nasa YouTube yan, panoorin na lang natin sa mga kalaro. Ang pangalan ng aking channel